Isa sa mga dadagsaing lugar ngayong Semana Santa ay ang malaparaisong isla ng Boracay. E paano naman kaya makakapagbakasyon sa Bora na hindi mabubutas ang iyong bulsa? Mula sa Boracay nakatutok live si Nelson Canlas. Nelson. Maraming nagtatanong kung magkano nga ba talaga ang pagpunta rito sa Boracay dahil masarap i-enjoy ang malapulbos sa buhangin dito. Kaya sigurado mga kapuso, mag-e-enjoy kayo dito sa aking report. Kung napaaga lang kayo ng booking, maaaring umabot pa kayo sa mga promo ng mga airlines kung saan mabibili nyo ang mga ticket sa hamak na murang halaga lang. Pero ang karaniwang presyo ng round-trip ticket papuntang Boracay aabot ng 8 to 10,000 pesos. Isang alternatibong paraan naman para pumunta sa Boracay ay ang Roro. Mula Maynila, ang van o bus dadalhin ka sa Batangas. Sasakay ang van sa Batangas papuntang Mindoro, dadaan ng Rojas, tapos Katiklan na. Halos 12 oras ang tatakbuhin ito sa halagang 1,100 pesos. Sa mga tutuluyan naman, maraming mapagpipilian dito sa Boracay. May mura, may mahal. Sa ganitong panahon, maraming hotel dito nag-o-offer ng promo package. Mas nakasave, lalo pag mga barkada, syempre, mas maganda talaga pumuntang barkada dito. Mas makakasave sila kung 4 silang mag-share sa isang kwarto. Kung pagkain naman ang pag-uusapan, mas marami ka namang choice pagdating sa kakainan. Kahit saan ka lumingon dito, may restaurant. Ang buffet may mula 200 per head hanggang 1,000 pesos. Depende sa lugar. Kung gusto mong makatipid, maraming fast food. Sa ilang restaurant, kasya na ang 100 pesos mo. Ang mga gimikan dito sa Bora, iba't iba rin ang presyo. Kung malaki-laki ang budget, pwede kang mag-lounge bar. Pero kung pahinga naman ang hanap, libre rito ang tumambay sa maputing buhangin at bantayan ang agos ng dagat at ganda ng kalikasan. So pinaganda namin a year ago pa namin binook. So ready. Looking forward for the trip. Thank you, ma'am. Siguradong mag-enjoy kayo mga kapuso sa inyong Boracay vacation kung tama ang inyong budget sa pagpunta rito. Kung nagtitipid at marami pang alternative na pagpunta mula sa pagpunta hanggang sa pagkain, pati accommodation. Kaya lang dapat daw ay tama ang inyong pagpaplano sa pagpunta rito para maging hassle-free ang inyong Bora escapade. Alright, maraming salamat, Nelson Canlas. Sa gitna ng bad news, nariyan ang good news. Mga kapuso, ilang batang lansangan ang sinasanay ngayon sa football. Lalo na po't ngayong panahon ng taginito, summer. At yan ay para mahubog ang kanilang kakayahan at mailayo pa sila sa mga masasamang impluensya. Narito ang pagtutok ni Teresa Andrada. Sports ang isa sa mga mabuting pagkakaabalahan para sa kabataan. Marami itong mabuting na idudulot sa pisikal na aspeto at karakter ng isang tao. At para hindi maligaw ng landas ang ilang kabataang nasa lansangan, sinasanay sila sa larong football. Ito ang layunin ng Football for Good Summer Championship na ginanap sa Lasal Green Hills nitong kamakalawa. Mabigyan natin silang pagkakataon na ma-develop yung ability nila to play. Pailayo natin sila sa lansangan. Edad 12 hanggang 18 ang lumahok na karamihan ay mga street children at nasa pampublikong mga paaralan. Nagtagisan ng mahigit 20 kapanang galing Metro Manila. Meron ding mga babaeng manlalaro mula sa Tambayan Children's Center sa lungsod ng Davao. Ayon kay Coach Maro, posible raw bigyan ng scholarship ang makikitaan ng galing sa torneo. Teresa Andrada, nakatuto, 24 oras. Linilinaw lang po namin mga kapuso, Lunes Santo pa lang po ngayon, hindi pa Biyernes Santo, pero tila hindi raw talaga maiiwasan ang panibagong dagdag sa presyo po mga kapuso ng mga produktong petrolyo ngayong kahit na Semana Santa. Pati presyo po ng liquefied petroleum gas o LPG tataas ngayong Miyerkules Santo. Nakatutok si Maki Pulido. Mismong ang Department of Energy na ang nagsabi mukhang may oil price hike ngayong linggo. Sa kwenta ng Energy Department, 16 centavos na pagtaas kada litro sa presyo ng diesel, 39 centavos naman kada litro ng gasoline. Sa harap ng mga transport group, sinabi na ng DOE ang masamang balitang ito. Nakakapikon na, grabe na. Parang parang hindi na malaman kung
kung may pinanggagalingan pa ba o ano. Yung mga tao, sawa na rin eh. Nagsasawa na sumusunod na lang kami, parang ano na lang eh. Uto-uto na lang tayo lahat eh. Ika-13 pagtaas na ito ngayong taon mula noong Enero, 9 na piso na itinaas kada litro ng gas, 10 piso naman sa diesel. Kaya't wag na raw magtaka sa lalong pag-init ng ulo ni Juan. Sa tataas lang, di ba? Tataas na naman. Nakakainit talaga, lalong init ng panahon. Sumasabay. Ang grupong Piston ipamumukha ang init ng ulo sa 1 kilos protesta bukas na tinawag nilang kalbaryo ng mga tsuper. Yung mga driver sa sobrang hirap, mistulan nakapako na talaga sa krus. Tapos yung pamahalaan naman natin, nahugas kamay lagi. Total Semana Santa naman daw ayon sa Piston, sana makonsensya ang mga oil company at wag munang magtaas ng presyo ng langis. Pati Department of Energy may ganitong pakiusap. Sasabay naman sa pagtaas ng presyo ang LPG. Sa Miyerkules daw ito'y patutupad. Pero sabi ng DOE, wala silang nakikitang basihan para magtaas ang LPG. Umasa raw ang DOE na hindi magmamahal ang bentahan ng krudo sa world market ngayong linggo. Kaso lang, magulo pa rin sa Middle East, sarado pa rin ang ilang oil refineries sa China at Korea at ang Japan na dating exporter ng langis ay nag-aangkat na rin ngayon. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Naghahain na ng tinatawag na counter affidavit sa Department of Justice si dating AFP Comptroller Jacinto Ligot, pati ng kanyang asawa na si Erlinda. Tugon po nila yan sa reklamong tax evasion na iniyain ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Inamin ni Ginang Ligot doon sa affidavit niya na 4 na taon siya hindi naghain ng income tax return. Nakatutok si Jam Sisante. Sa paghahain nila ng counter affidavit, sinabi ng mag-asawang hindi naghain ng income tax return si Ginang Erlinda Ligot mula 2001 hanggang 2004. Depensa nila, wala namang kinita si Mrs. Ligot ng mga taong iyon. As far as Mrs. Ligot is concerned, she did not file because she was not gaining income at that time. Ayon sa BIR, mahigit 100 million pesos ang kailangang bayarang buwis ni Ginang Ligot sa gobyerno. Pag sinama dito ang kakulangan daw ni General Ligot, aabot sa 428 million pesos ang kailangang bayarang buwis ng mag-asawa. Sabi ng BIR, hindi raw nagbayad ng buwis ang mag-asawa ng ilang taon, pero nakabili sila ng mga ari-arian sa Makati, California at iba pa, tulad ng mga binanggit sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero giit ng kampo ng mga Ligot, kumpleto daw ang ibinayad na buwis ni General Ligot. As far as he could remember, wala kasi siyang records. He did file ITRs. And if I'm not mistaken, the AFP was the one responsible for that. I think there's this thing they called substituted filing in the AFP. Pinasa rin daw ng BIR ang reklamo nito sa mga imaginary bank deposits at sa mga ari-ariang nakapangalan naman daw sa ibang tao. Dagdag pa ng kampo ng mga Ligot, dapat daw naglabas muna ng formal assessment ang BIR bago nito dinala ang reklamo sa DOJ. Sa April 29, nakatakdang magbigay ng formal na sagot ang BIR sa DOJ. Hiwalay pa ang reklamong tax evasion na kinahaharap nila sa reklamong plunder na isinampa ni dating AFP Budget Officer Lieutenant Colonel George Rabusa laban kay General Ligot at sa iba pang dati at kasalukuyang opisyal ng AFP. Sa bagong kasong kinahaharap ng kanyang mga kliyente, sagot ng abogado ng mga Ligot, we will just wait for the DOJ to provide us the copies of the complaint. Jam Sisante, nakatutok, 24 oras. Umabot na sa 34.3 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila. At sa pagtaya ng Pag-asa, mas iinit pa raw ang panahon sa mga darating na linggo. Nagbabalik si Jam Sisante. Kahit ang haling tapat at mataas ang tirik ng araw, si Mang Rizalino patuloy pa rin ang pangingisda sa Manila Bay tulad ng araw-araw niyang ginagawa. Sa ganitong oras, may isdang malalaki na uhuli. Mga ganito, kainitan. Para guminhawa ang pakiramdam sa matinding init, halos 2 litro na daw ng tubig ang ininom ni Mang Rizalino bago umalis ng bahay. Ang madalas na pag-inom ng tubig ang isa sa mga pinapayo ng Pag-asa ngayong tag-init. 34.3 degrees Celsius ang naitalang temperatura sa Maynila kaninang pasado 1:00 ng hapon. Mababa ng bahagya sa 35.3 degrees Celsius na naitala noong Sabado, ang pinakamainit daw na temperatura sa Maynila ngayong 2011. Kung buong Pilipinas naman ang pag-uusapan, noong Sabado rin sa Cabanatuan ang naitalang pinakamainit ngayong taon, 36.7 degrees Celsius. Mas mainit pa rin daw ang summer noong nakarang taon dahil sa La Niña na naranasan ng bansa ngayong 2011. Gayunpaman, marami ng pilit na naghahanap ng iba't ibang paraan para maibsan ang init ng panahon.
Init talaga, gumagamit kami ng aircon. Dahil yung mga bata hindi makatulog. Ang iba, kahit bawal, lumalangoy sa Manila Bay. Kung naiinitan na kayo nitong mga nakaraang araw, ihanda nyo na mga sarili nyo para sa mga susunod na linggo. Ayon sa Pag-asa, inaasahang tataas pa ang temperatura hanggang kalagitnaan ng Mayo, lalo na sa Luzon kung saan walang gaanong nakikitang kaulapan. Sa Metro Manila, maaaring umabot ng 36 degrees Celsius. Pag sa Tuguegarao, ngayon kasi nung sa kahapon ay 35.5 degrees Celsius. So maaari pong umabot ng 37 degrees Celsius. Dun sa Baguio, ang pinakamataas nila is 27.6 degrees Celsius noong April 13. So mga around 28 to 29 degrees Celsius pa. Kung meron bang natutuwa sa tindi ng init ngayong summer, iyon ay mga tindero ng pampalamig tulad nito na tumataas ang benta. Yun, matirik na yung araw kaya mabenta-benta na. Summer na kasi. Paalala lang ng Pag-asa. Iwasan nila magbili sa sikat ng araw, lalo-lalo na sa oras na alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, lalo-lalo na sa mga bata sa matatanda. Kasi prone yun sa heat stroke. Jam Sante, Nakatutok, 24 oras. Nakakaaliw na spoof video ng inaabangang royal wedding. At ang pagrampa ko sa catwalk. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras.